kwento ng pag-asa. Magsisikap, mag-aaral din ako. Para po makamit ko po yung mga pangarap ko. Yes! Ang mga boses mula sa classroom. Nitong Hunyo, nagbukas ang pinto ng mga pampublikong elementarya at high school para sa halos 28 milyong estudyante. Clap your hands, grade 3. Ayan. Isa sa kanila ang 9 na taong gulang na si Jenny Babe Fuentes. Kagabi nga po hindi ako makatulog kasi excited ako pumasok. Pangarap ni Jenny Babe maging isang flight attendant. Yung sa airplane po, kasi po sinabi ni tita ayun yung pangarap niya, kaya po pinasa niya na lang po sa akin kasi po nag-asawa na lang siya ng Amerikano. Kompleto na ba yung gamit mo sa school ngayon? Hindi pa po. Yung bag ko, grade 1 pati grade 2 ko po yung nagamit. Iaalay ko ang aking buhay. Grade 3 na sa Civil Aeronautics Administration o CAA Elementary School sa Las Piñas si Jenny Babe. Na-eskwelahan, kaya dito sila napasok. Sa paglaki ng populasyon ng CAA, tumitindi ang mga problemang kinakaharap ng mga tulad nilang pot. Sa murang edad, alam ni Jenny Babe na hadlang ang kahirapan sa kanyang mga pangarap. Ano gusto mo maging daw? Sana po top 2. Bakit top 2 lang, hindi top 1? Ayoko baka mag-section 1 ako pag grade 4. Kasi maraming gagastusin pag section 1, gagawa pa po ng big book. Pati yung mga robot po. Palagi na lang po na, naghirap si mama magbigay ng mga pera sa akin. Pero okay lang po yon kasi po wala naman pong panggastos si mama. Kasi po yung hirap po ni mama, napunta lang po sa akin. Kasi po, wala na akong pera. 20 po sa isang araw ang pera ko. Di po pag sumakay po ako, di kulang na po. Nagmamadali na si Jenny Babe makauwi galing paaralan. Sabi ko sunduin kita Tapos na kaya ito? Habang hinihintay ang lola na maiayos ang paninda, isinisingit ni Jenny Babe ang paggawa ng assignment. Tinutulungan din niya ang lola sa tindahan. Pag nagtinda, pag-display dito, gano'n. Ay, pag ganyan. Tapos, gano'n. Yan. Ay, pabili mangga. Ilan po? Magkano isa? Tigdos po. Ay, dos. Lang kasi murang mangga ngayon. Pabili ko 3. Yan, okay na po yan. Thank you. Yes. Alam mo kung ilang piraso yan, Ang lumpia, 32. Ang benta niya, 160. Yung ginataan, 20 ka balot. Ang benta lahat, magkano? 360. 360. Oh. Kunti lang yan, hindi na kailangan gabihin, Tuwing hapon pagkatapos ng eskwela, lumalabas si Jenny Babe hindi para makapaglaro, pero para magtinda at makapag-ambag sa kita ng kanilang pamilya. Lumpia, ginataan! Kasama ni Jenny Babe sa paglalako ng merienda ang 28 taong gulang niyang tiyahin na si Tita Jane. Naantala ang mental at cognitive development ni Tita Jane nang tamaan ng meningitis noong bata pa siya. Kaya sa pagtitinda nila, si Jenny Babe ang toka sa pagsusukli at paghawak ng pera. Akong lola niya. Unang apo yan si Jenny Babe. Kaya bilhin na ito. Anak sa yung bunso kong anak. Panganay na apo. Lumpia, ginataan! Ate, bilhin na kayo. Mama ang tawag ni Jenny Babe kay Lola Mardonia. Siya na kasi ang tumayong ina ni Jenny Babe mula umpisa.
maliit pa yan sa akin eh. Ako na ano kasi yung nanay iniiwan sa akin eh. Ano yung suka? Meron. Ate G! Suka! Tatay, wala rin naman. Pinabayaan din. Naabando na nga eh. Naawa rin ako. Hanggang nasundan. Dalawa. Ate, suka po. Yun lang ginagawa ko pag tinda-tinda. Yun, dyan ako kumukuha ng panggastos namin. Tuwing pag-uwi po sa school, 4 na oras po kaming nag-iikot hanggang maubos po ang tinda namin. Para po sa magulang ko kasi po palagi po siya naghihirap kaya nagtitinda po ako. Ate po, sobra. Sa mga classmates ko po, nakikita po nila ako nagtitinda po. Kasi yung iba po, dito po nakatira. Kasi nakakatulong po sa magulang yung pagtitinda. Hindi po ikakahiya. Kuya, bili na ito! Wala, kuya, walang kumpari sa 50. Lahat to? Yay! Galing mo talaga, kuya, ang bait mo. Nagagalit nga po si mama kapag hindi pa nauubos. Kasi po, bibili pa po ng gatas, ng pambayad sa bahay. Kaya po nag-atitinda kami. Bili na lumpia. Ito natin sa inyo. Ano ba yung drug? Isa lang. Hindi, kunin mo to lahat. Balot mo. Umaasa si Jenny Babe na makakaipon siya ng pera mula sa pagtitinda para sa mga kailangan niya sa eskwela. Sa PE. Kasi po, PE uniform po, luma na. Kailangan pong bumili ng bago kasi ako na lang po yung iba eh. Yung damit ko ng pag-PPE na kami. Thank you po. 160. Benta namin. Sa hindi magkulang po. Pagkaubos ng paninda, 325. 360 ata eh. Baka hindi pa alam. kulang ang perang dapat ay kinita ni na Jenny Babe. May na po. Wala na eh. Ma! Bus ba? Yeah! 10 360. 10. Lima to mo. Nandito yung iba eh. Kaya may nabenta dito kanina. Tama. Tama lang. Sa dami ng gastusin, parang wala nang matitira pa para sa pangarap na PE uniform ni Jenny Babe. Ito, gagamitin ko pa ito bukas pamalingki. Kulo ko hindi. Kala ko babayad lang yun. Pagbalik ko na, pero mamalingki pa rin ako. Bawas ka na bukas ha. Mga kingali na kayo. Please, tuturuan ko kayo. Ginagamit ni Jenny Babe ang natitirang oras sa kanyang araw sa pagtuturo sa dalawang nakababatang kapatid. Ano tayo ang sulat-sulat? 8 taong gulang na si Mark at 5 taong gulang naman si King. Itong school year 2017, ang unang beses nilang mag-eeskwela. Pinapangarap ko po yun na pumasok po ako sa private school. Kasi po, yung mga mayayaman lang po kasi napasok sa private school. Hala! Baka gala ikaw. Gusto ko pong maranasan. Ganda po kasi dun eh. May aircon, may service. Hindi na po maglalakad. Kaso lang po, magagastos po din sa private school. Okay lang naman po kung kung public yung pagpasukan ko. At saka matututo rin naman kami po. Love you, Mama. Good night, Ate. Bye. Bukas sa kanyang pagising, isang bagong mundo ang naghihintay para kay Jenny Babe. Tayo na lahat, ilaw, J. May mga pasok dyan. Importanteng araw ngayon para kay Jenny Babe. Maaga siyang ginising ni Lola Mardonia para maghanda. Baon naman yan. Sa pagkakataong ito, iba ang uniform na isusuot ni Jenny Babe para sa private school na kanyang papasukan sa loob ng isang araw. Excited na po ako. Ingat ka doon. Sabi ko, galingan mo. Excited ka, di ba? Hindi nga ako makatulog eh. Bye-bye. Sa labas ng CAA,
dinatnan niya ang dalawang kaklaseng sina Angelo at Damiel. Pupunta tayo ngayon sa Southfield International School para maranasan ninyo kung paano mag-aral sa isang private school. Makakasama nina Jenny Babe, Angelo at Damiel ang kanilang advisor at guidance counselor sa kanilang pagpasok sa private school. Okay, nandito na tayo. Ready na ba kayo? Apo, ang school. Ang ganda pala. Good morning po. Come in and welcome to Sikak School. Please come in. This is the Pagdating sa private school, dumiretso sina Jenny Babe sa kanilang classroom at nakisalamuha sa kapwa nila grade 3 na mga kaklase. Kapansin-pansin agad ang kaibahan sa bilang na estudyante kada klase sa private school kumpara sa CAA. Ang nakakatuwa lang ko talaga kasi sa private schools, yung konti ang bata. So, parang tutorial lang sila, isa-isa. Imagine mo 10 compared to 55, 60. Hindi na namin masyado nga yung isang taon. Hindi po pa masyado kilala, sa mukha lang kilala. So, who can give me the definition of noun? Ang unang nilang subject ngayong umaga, English. So, who can give me an example of a common word? And bags, notebooks, Maganda po yung libro nila, malinis. Siya po, walang gusot-gusot. Ganun po. Pero po, English po lahat yung libro nila. Yung iba po, gusot-gusot yun sa CAA po na libro. Kasi po, hindi po ata naiingatan yung dati na grade 3. Pagdating sa mga aklat, ang mga bata rito, individual mayroon. Sa amin po, walang aklat. Mayroon din kami minsan, sa isang aklat, 5 bata yung naghihiraman. Lalo na ngayon sa K-12, talagang kulang pa ng materials. Mayroon talagang estudyante sa amin na wala talagang aklat. we have also Mabait po sila kaso lang po Englishero. Hindi ko po naintindihan kaya tinatagalog ko na lang po sila. Kay Jenny Babe, okay naman yung performance niya. Although, siguro dahil bago yung mga classmates niya, so a bit shy and hesitant siya sa pagsagot. Pero magaling naman siya. Sunod nilang binisita ang library. Maganda po at saka marami pong babasahan. Sa amin po maluwag, dito po hindi. Pero po marami pong uupuan dun po sa sahig lang. Uy, alay kayo dito. Tingnan na to. Globo na wala po sa CAA. Maliit lang po kasing sa amin dun eh. Yung silog niya. Globo. Maganda rin po yung library nila kasi po may aircon. Malamig. Kain po kami, recess. Pagdating ng recess, sama-samang kumain sa kantin sina Jenny Babe at ang mga bago nilang kaibigan. At naglaro sa playground ng eskwelahan, isa pa sa maraming kakulangan sa CAA. Wala pong playground doon kasi po public yun. Walang sariling pagkakainan. Kailangan sa classroom lang po. Isa po dito, maganda po. May sarili po siyang mga upuan sa kantin. Ang sunod niyang klase sa araw na ito, Science. Okay, we will go na to our science lab. Bring your pencil. Maganda rin po yung science lab nila kasi mayroong blackboard, pero may pagdidikitan. Wala pong science lab sa amin sa CAA sa public school. Nagbigay ng science quiz si Teacher Angela. Madali naman po. Makakasagot naman po ako. Siguro po, mape-perfect ko kung iintindihin ko po yung quiz. Anong electricity? So, dun sa quiz niya kanina, 14/20,
Doon sa nalilito kapag hindi niya alam yung English nung word. So parang nagtanong pa siya sa classmate niya kanina kung anong electricity. Tapos sabi ng classmate niya, kuryente. Grade 3 na siya, pero hindi niya alam yung electricity. So siguro kung merong science, grade 1 pa lang, siguro mas madadalian sila pag nag-grade 3 sila. Dito ay sa private kasi, since grade 1, meron na silang science subject. So that is the difference. Pero we have the same curriculum. We follow the same curriculum, yung K-12 curriculum. Ibinahagi namin sa DepEd ang naging immersion ni Jenny Babe sa mga klase ng katulad niyang grade 3 students sa isang private school. Iisa lang yung curriculum sa public at saka sa private. Ang ginagawa ng bawat paaralan, nagdagdag sila ng mga enhancements sa private schools, sa ilang mga subjects nila. At saka malaking bagay yung quality ng faculty. Ngayon, isa sa mga superstitions, lumabas ito sa isang forum, on a recent forum na nagsalita ako. Sinasabi na ang standard ng public school mababa, ang standard ng private school mataas. Hindi na tayo maka-generalize ngayon na kung private therefore magaling, kung public therefore bulok. Hindi yan totoo. May mga napakagaling na private schools, may napakagaling din ang mga public schools. Noon pa man, kahit pa sa ilalim ng K-12 program, hindi talaga itinuturo sa grade 1 at 2 sa elementary public schools ang science bilang isang hiwalay na subject. Ito ay nakapaloob lamang sa mga aralin tulad ng arts, physical education, music at health. Pagtungtong pa sa grade 3 ng mga mag-aaral sa pampublikong paaralan sila nagkakaroon ng science subject. Yung pag-integrate, that is only in grade 1 and 2. But afterwards, of course, it is already a separate subject. Ang ano lang dyan, ako kasi I was not there yet when the curriculum was developed. I'm just surmising na the reason na ini-integrate yan is to make it easier for the student and the pupil to fit into the educational system. It is an advantage in the sense that it facilitates the learning of the child. Eh kung maganda, gentle ang pagkaturo, yung pag-umpisa niyan, then yung mga prejudices na yan against science and mathematics ay hindi yan mapapansin ng bata dahil part ng kabuuan ng learning process niya yon. Patuloy raw ang pag-aaral at pagsasaayos ng DepEd ng curriculum sa elementarya at high school lalo na sa ilalim ng K-12. Ang pag-revise ng curriculum is a continuous process, no? Katatapos lang, no, bago pag-start ng senior high school, in-implement itong K-12 curriculum. But it is under assessment. Ngayon lang nagtapos tayo ng first year ng grade 11. So, pwede nang mamomonitor yan at binabantayan kung kailangan ba talagang i-revise. Kumpara sa public school kung saan walang matrikula at libre ang mga kagamitan sa eskwela, may kamahalan ang mga bayarin sa private school. Kaya naman halos 10% lamang ng populasyon ng estudyante sa elementarya ang nakapag-aaral sa private school dahil na rin sa laganap na kahirapan sa bansa. Kailangan ng isang pamilya na may 5 miyembro ng 9,000 piso kada buwan o halos 300 piso kada araw para matustusan ang pangangailangan sa pagkain, bahay at iba pang gastusin tulad ng edukasyon. Ang malungkot, isa sa kada 5 pamilya ay hindi umaabot ang kinikita kada buwan sa 9,000 piso. Hindi nalalayo ang sitwasyon ng pamilya ni Jenny Babe. Umaasang advisor ni na Jenny Babe na magpapakitang gilas ang kanyang mga estudyante sa math, isang subject na itinuturo sa public school mula pa grade 1. Ito na ang kanilang teacher sa math. Tingnan natin kung sila ay marunong sila sa math. Pero maging sa subject na ito, nahihirapan ang mga estudyante ng CAA. Nahihirapan naman po. Sa math po, mahirap po kasi yun at saka po English. Kasi po sa amin doon sa CAA, Tagalog yung sinasabi. Meron kaming mother tongue subject. Kaya kailangan daw po ang math at science ay magiging Tagalog. Ayon sa DepEd, mas madaling makakonekta ang mga guro sa kanilang mga estudyante kung sariling wika ang ginagamit sa pagtuturo ng math at science.
Yung sa grade 0 sa kindergarten at up to grade 3, yung tinatawag natin yan na mother tongue ang ginagamit. Kasi nakikita ako na pag magsasalita ka in Filipino, connect ka kaagad sa estudyante mo. Itong mga subject ito ngayon sa grade 1 to grade 3, naka-integrate. Kasi ang pagbabago ng senior high school curriculum, hindi lamang na nagdagdag tayo ng 2 taon, nagdagdag tayo ng 2 taon na additional subjects. Ang nangyari yung buong curriculum from grade 0 up to grade 12, binago. Sa tingin ng principal ng private school, kayang makasabay at malaki ang potensyal ni Jenny Babe kung matututukan lamang ang kanyang pag-aaral. Si Jenny Babe ay matalino, potential din siya para mag-level up at saka potential din siya para mag-top sa klase. If she will only be given focus and attention. Saka kung pag-aaral lang talaga yung gagawin niya, baka mas maganda yung magiging performance niya sa school. Based din dun sa report din ng teachers na after po niyan, maghahanap buhay pa siya. Magtitinda pa siya. Baka, tingin ko din, baka yun din yung isang struggle na experience ni Jenny Babe. Masayang araw ang nagdaan para kay Jenny Babe at sa dalawa niyang kaklase. Natupad na rin ang pangarap ni Jenny Babe na maranasan ang mag-aral sa isang private school, kahit na isang araw lamang. Ilan na yan, Be? Isa lamang si Jenny Babe sa maraming mag-aaral sa bansa na nagsusumikap magtrabaho araw-araw para makatulong sa mga gastusin ng kanilang pamilya. Mahigit 2 milyong bata sa Pilipinas na nasa edad 5 hanggang 17 ang nagtatrabaho ayon sa isang pag-aaral. Ang maagang pagtatrabaho ay isa lamang sa mga dahilan kaya ang ibang estudyante ay nagda-drop out sa eskwela. Ang mas nakalulungkot, marami ang humihinto sa pag-aaral dahil sa problemang pampamilya. Marami nang nagawa ang Department of Education sa pagtugon sa mga problema sa public school. Ang pagkakaroon ng senior high school ang isa sa maituturing na tagumpay ng DepEd. So isang major step ito. Now ngayon, hindi ma-deny na may mga pagkukulang kasi isang taon pa. Pero 5 years in the making yung curriculum. Since then, yung buong curriculum from grade 0 to grade 12, binago. So ngayon, makikita na natin if the curriculum is working, if the curriculum is appropriate, the curriculum is helpful. Malayo pa ang tatahakin para masolusyonan ang mga problema sa public school na taon na ang binilang. Pero di ito kaya ng DepEd mag-isa. Kapakanan ng mga guro ang isa sa mga binabantayan ng grupong Teachers Dignity Coalition. Yes? Emosyon, okay. Bukod doon, sa mismong gawain lamang namin sa loob ng Department of Education, ay meron pang mga karagdagang trabaho na labas sa aming gawain. At iyan yung mga pakikipag-ugnayan ng ating ahensya sa iba't ibang ahensya. Ating mga guro sa probinsya na pati yung deworming, yung mga pagkuha ng height and weight, lahat yan, kumukuha yan sa oras ng ating mga guro. Ang kapakanan ng mga guro ay direktang maiuugnay daw sa kalidad ng edukasyon na nakukuha ng mga mag-aaral, ayon sa Research Center for Teacher Quality o RCTQ. Very good. Okay, next. Kasama ng DepEd, gumawa ang RCTQ ng Philippine Professional Standards for Teachers na nagdedetalya ng mga aspeto sa pagtuturo. Merong isang malaking report, yung McKinsey report in 2007, na nagsabi na the quality of an education system does not exceed the quality of its teachers. Meron tayong excess schools. Malaki ang papel ng DepEd para maabot ang mga standard na ito. Dapat ma-recognize ng gobyerno, ng Department of Education na kailangan ng teachers ng suporta. Nagagalit ba?
Isa raw sa mga paraan na maipapakita ng DepEd ang suporta ay sa pasahod ng mga guro. Hindi kami naghahangad ng napakalaking sweldo o sahod. Sabi nga natin, pagtatama ito Pagtatama nung dapat natanggapin namin mga guro. Ang sitwasyon ng teacher, hindi naman sasabihin mong pinaka-kawawa sa public sector. Over the past years, alam naman natin na regularly tumataas. At saka due na naman ang SSL dagdag sa sahod nila. Sila may hazard pay. Yung iba wala ngang hazard pay. May 2 months vacation sila. Kabilang din daw dito ang patuloy na training at pagpapalawak ng kaalaman ng mga guro para makasabay sa mga pagbabago sa curriculum. 139. It's not only the teaching of new ways of teaching or the teaching of the content of teaching, but also a change in the attitude, the perspectives of teachers. Ang pangarap ko ay bawat isang public school ay maging fertile ground para sa ating mga estudyante. Sila itong mga batang to ang lalaki at sila yung mananatili dito at sila yung magpapatakbo ng bansa. Parang na-imagine niyo po kung anong pwedeng development ang madala nun. Sagana sa kwento ang 4 na sulok ng classroom. Kadalasan, sila ang mga boses ng pagtitiis at pagsasakripisyo. Handa na po? Teka po, dito po ba nakatira si Genevieve? Salamat po. Kung hawak ng bawat isa sa kanila ang kinabukasan ng bayang ito, panahon na para bigyan ng pag-asa ang kanilang kwento at bigyang buhay ang mga pangarap nila, katulad na lamang nina Jenny Babe, Andoy at Randy. Salamat po. Basahin mo? Alam namin marami kang pangarap. At gusto mong makatapos ng pag-aaral. Kaya ipinagkakaloob namin sa iyo ang 6 na taong scholarship. Pagtuntong mo ng high school, gamitin mo ito sa pagtupad ng iyong mga pangarap. At tumugon nga ang ilang organisasyon na handang tumulong kina Jenny Babe, Randy at Andoy para maipagpatuloy nila ang kanilang pag-aaral hanggang senior high school. Sobrang saya na po ako kasi po nabigyan po ako ng ganito. First time ko lang po nakatanggap ng ganyan. Hindi ko po sasayangin to kung binigay po sa akin. Susumikap po ng pagkatapos ng pag-aaral. Maraming salamat. Matupad ang aking mga pangarap. Pangarap ko pong maging mekaniko. Pangarap ko pong maging pulis. Pangarap ko ay maging stewardess.